Welcome to HomeBuddy TV Vlog. Hello guys, good morning. Araw ngayon ng Miyerkules, kakahatid ko lang ng mga bata sa school. Medyo kung mapapansin niyo maaga pa, pero ang sikat ng araw medyo masyadong maliwanag at masakit sa mata actually guys. So ayun, nandito tayo ngayon sa dumiretso ako sa paghatid ko sa kanila sa school. Dumiretso muna ako dito sa Baybay Beach, kasi gusto ko maglakad-lakad sa buhanginan, So after nito, mga ilang minutes lang, babalik tayo sa sa tambayan natin. Doon tayo magpalipas ng oras kasi hanggang 10:30 lang naman tayo, ngayong araw na to, half day lang tayo at uwi tayo agad. Kahapon pala guys, 40th days na nung ni tita, so naghanda ng konti sa bahay sa kabilang bahay. At doon kami naghapunan, Pero doon guys, meron na naman kaming natanggap na hindi magandang balita, So yung yung relative naman namin sa mother side, ay pumanaw na. Kahapon ng mga bandang hapon na rin, kasi narinig ko yung kampana ng simbahan, yung ang tawag dun sa amin yung agonias, What? Sabi ko may patay na naman, sabi ko lalaki yun, tapos nag-mention ako sabi ko lalaki yun Ayaw, di ba? Alam ko kasi yun guys, yung pag ng kampana, kasi dati ginagawa ko yan, sa Kristan pa ako sa simbahan nung maliit pa kami, yun ako din yung ng kampana, So sabi ko may patay na naman, mga hapon yun, mga bandang hapon. Yung patay pala ay kamag-anak namin, sa mother side. So ayun, sunod-sunod guys, yung sa pamilya, nung January si tita, so February si tito naman, ngayon naman March meron na naman another relative namin, na namatay. So sana wag na sumunod na buwan, wag na. Wala na, maputol man lang, kasi pagpasok ng taon talagang hindi maganda, merong maraming pagsubok na dumaan sa amin, napag-hospital ni nanay, hospital ni tito, ni tita, hanggang sa natuluyan na nga si tito at si tita. Tapos ngayon naman meron na naman isang kapag-anak, sa mother side na pumanaw na. So ayun guys, mag-unwind muna tayo at masyadong kung iisipin mo talaga emotionally stressful, So muna natin, set aside muna natin yan at i-clear muna natin yung ating isip at baka naman ay tayo din yung tayo din yung magkasakit kung isipin yung mga malungkot na mga pangyayari na naganap sa buhay natin guys. So guys, samahan nyo muna ako doon, mag-unwind muna tayong konti sa beach. So ayun guys, maganda na yung daanan natin, ginawa na nila ng ganito, yung parang mga blocks, inayos nila, tapos nilagyan nila ng bakod. Yun, ganda na yung ayan. Yan doon, bukas naman so pumasok tayo guys. Wala naman nakalak, so okay lang. Kung nakalak na, hindi na tayo papasok siguro kung nakalak. So ayun guys, gumamit tayo ng microphone kasi nga medyo mahangin, So ang audio natin kapag di tayo naggamit ng microphone medyo maingay. So matagal ko na hindi nagagamit to, so sabi ko gamitin ko muna. So ayun guys, hindi naman din maraming tao ngayon kasi nga weekdays, ayan.
Kaya hindi masyadong ano. Ayan, kita nyo, ikot lang ako ha, para makita nyo yung lugar na walang masyadong tao. Lalakad muna tayo guys. Medyo mahangin guys, pero okay lang kasi 'di ba may naka-microphone tayo, so hindi naman ganoon kasabog yung ating audio ngayon. Ay makita nyo sa alon. Ayan, medyo maalo no. Kasi nga mahangin no. O meron namang foreigner na naglalakad din, ayan no. Itong beach area nung Rojas City ay maganda guys kasi nga malapit lang sa city talaga no. At accessible masyado kasi may daanan no. Ayun, at kung siguro kung mga white sand lang ito guys, magiging tourist spot din ito no. Pero gayon pa man, kahit ganito lang to, maraming tao guys na pumupunta, lalo na pag ano, weekend no. Libre naman to pwedeng mag-enjoy ng walang bayad. Hindi siguro ako magtatagal dito guys kasi nga medyo masakit ang init. Hindi siya ano, although mahangin pero naramdaman natin yung init no. Medyo masakit, so upo lang tayo siguro sa gilid nito at magpahinga ng konti, magpahangin, and then punta tayo sa tambayan para makapagpahinga o makatulog tayo doon guys. Pwede muna tayo magpahinga dito. Upo tayo ng saglit. Pero kasi madumi no. Baka madumihan tayo pag naupo tayo no. Dito sa kabila, tignan natin kung medyo malinis. Kasi may mga buhangin Tsaka may pintura. Baka mamaya dumikit sa pants natin guys. No? Iwag na, tayo na lang tayo. Ayaw, di ma. Nakita kong tsinelas, sobrang liit naman liit na bata. Naiwan yung isa. 1 peraso guys. 1 peraso tsinelas naiwan. Baka nila pansin ng ng magulang na nawala yung isang tsinelas ng anak nila no. Ang liit-liit. So ayun guys, dito muna tayo sa sasakyan kasi babalik na tayo at medyo mainit na. Punta na lang tayo ng airport Tambayan guys. Doon tayo magpalipas ng oras hanggang mga 10:30. Ayan. So ayun guys, proceed na lang tayo sa Tambayan at medyo init. Kapaan guys.
So ayun guys, nandito na tayo sa ating spot at magpahinga tayo ng konti dito. Mamaya ay pwede naman tayong lumabas kung masyadong mainit sa loob ng sasakyan. Hindi naman pwede paandarin natin habang naghihintay tayo kasi mahal na yung gasolina ngayon. Nagsimula yung gulo sa Middle East, tumaas na rin yung presyo ng gasolina guys. So ayun guys, kailangan magtipid ng konti, no? So patayin ko na ang sasakyan. So ayun guys, kung mapapansin nyo, dinala nila yung hagdanan ng eroplano dito guys sa labas. Yung mga airport na maintenance personnel, ayan. Pipinturahan siguro nila yan guys kasi tinataltal nila, kinukuha nila yung mga kalawang. At yan, may pintura sila sa gilid, ayan. Pipinturahan nila yan, i-repaint nila. Dinala nila dito sa labas, no. Alam nyo guys, ma-share ko lang malaki ang kaibahan, no, pag ikaw ay nagtatrabaho sa private, kagaya ko, ilang taon na ako nagtrabaho sa private, almost 30 years, private employment, no. Kung sa private yung nagtatrabaho ng mga ganyan, for example ganyan, no, may ginagawa, mga isa-dalawang tao lang papagawa niyan kaya naman yun gawin ng dalawang tao guys, actually. Lilinisin lang yan tapos pipinturahan. Pero kung mapapansin mo, kasi ganyan, airport personnel, mga mga government ang nagbabayad, no. So ayan, pwedeng magpabanjing-banjing, palakad-lakad na lang yung iba, paikot-ikot na lang. Kasi ayan, upo-upo, ganyan. Ang dami nila, no. Kasi wala naman silang gagawin talaga, actually. Konti ang trabaho at malaki ang benepisyo, malaki ang nila kasi government sila, may security of tenure pa sila, no. Pero sa private, wala ka ng security of tenure, wala ka pang yung trabaho, kukunti yung personnel at marami yung gagawin, no. Pwedeng tatamad-tamad ka pag sa government. Pero kaya nga nung ako guys nag-aaral, kasi nakikita ko yung mga empleyado sa City Hall dati, no, pag pumupunta ako, sabi ko, ano ba yan, sila natutulog lang tapos magta-time in time out lang gagawin. Ayaw, di ba? Sa upuan lang ginagawa. So ayun, ayaw ko ng ganun. Sabi ko, hindi ako magtatrabaho sa mga government kasi pabanjing-banjing, papitiks-petiks lang, tapos ayun, hindi ko hindi ko kasi kumura yung ganyang trabaho, no. Pero okay pala guys, no. Kasi yun ko lang na-realize ako, private ako nagtrabaho ever since Grabe yung guys, kailangan hindi ganyan pa kupad-kupad, kailangan mabilis ka magtrabaho kasi ang dami mong gagawin, konti lang kayo, no. Pero ngayon na-realize ko na maganda pala makapasok ka sa government, no. Kahit papitik-petiks ka, ay siguradong may may security yung tenure mo guys, no. At yan, no, kukunti yung trabaho, marami ang tao, no. So yun sa mga sa mga kabataan na kung kaya nyo namang pumasok sa government na kayo guys, huwag na kayong pumasok sa private. Daming trabaho sa private, daming mga gagawin nyo. Tapos minsan katulad ko, official na ako, pagka malaki na kasi yung sahod mo, kung pwede ka namang palitan ng mas bata sa'yo at nang kaya naman yung gagawin yung trabaho mo, papalitan ka guys. Kasi gusto nila makatipid, no? Mas matipid nga naman sa company kapag malit yung isasahod nila sa empleyado, na katulad din naman yung pwedeng gawin, no? Kaya din naman gawin yung ginagawa ng mga matataas na opisyal nila. Ang masakit pa sa private guys, ikaw na officer ay sasabihan ka ng ng may-ari na sige, i-train mo yan, mag-train ka ng tao para meron kang kasama. Yung pala, yung tinitrain mo na tao, yun pala yung ginugroom nila para ipalit sa'yo. Kasi nga, mas mababa yung sahod nun kaysa sa'yo, di ba? So, makakatipid sila. Ganyan guys yung mga private company. Hindi naman lahat guys, pero
based on experience, yun yung pwede ko i-share sa inyo. Kailangan wise tayo lalo na ngayong panahon, ano? Government na kayo guys, wag na kayo mag-private, no? Ayaw, di ba? Private, yung madalian lang, wag masyadong matagalan. Kasi ako, naging 30 years, ako private lahat, no? Yung tenure ko 10 years, 8 years, ganyan ba? 6 years, di ako papalit-palit kasi, no? So, ayan. Mas maganda kung kaya nyo namang pumasok sa government na kayo guys. Kung konti ang trabaho, maganda ang benepisyo, sigurado pa ang employment nyo. Hindi kayo kaagad-agad matatanggal, no? So, ayun na guys, share ko lang. Naalala ko lang kasi nakita ko tong mga tao dito. Ayaw, di ba? Tagal nilang tapusin yung kakonting trabaho, no? Kasi hindi naman sila lang mamadali kasi dami naman sila guys. Tsaka mahaba ang oras nila. Tsaka ayan, no? Naghanap sila ng lilim. Wala na silang mayana kasi nakuha na natin yung spot na malilim guys. Kung wala ako dito, sigurado dito yan sila dito yung sila gagawa, no? So ayan, iyanan natin sila dyan. Ayaw, di ba? Oras guys, alas 10 na. So kailan na tayong umalis, no? 10:30 yung out ng bata. At sigurado hindi pa tapos yung mga gumagawa guys. Dadaan pala muna tayo guys ng City Mall guys. May bibilin na ako kasi may oras pa naman, 10:30 pa naman yung out ng bata, no? So wala pang 15 minutes, okay na yun. So ano pa lang, 10:10 ng umaga, meron pa tayo 20 minutes. So daan muna tayo City Mall. Pasok muna tayo sa mall.
Umpisahan na naman tayo guys, no? Ang oras ay 10:15 pa lang, ano? So andito na tayo. Ilang minuto lang pala ako dun sa wala pang 5 minutes, no? Sa City Mall. Diretso ako agad dito. Wala naman masyadong traffic kasi, kaya napaaga tayo. Ito na binili ko guys, Yakult, no? Kasi para umano yung tiyan natin, maging okay yung tiyan natin. Kasi nung nakaraan, di ba, nakainom tayo ng mga beer, ano? Ay sama lang naman dun sa kaset ko na bumalik na ng Maynila. Tsaka yung isang cousin ko, galing pa New York yun, yung last namin ng inuman na nandun siya nung gabi, no? Galing pa niyang New York yun. Hindi nakapunta sa lamay ni Tito at ni Tita, no? Pero kasi may mga personal siyang mga ginagawa, no? Pinaprocess niya siguro yung asawa niya, yung para dalhin niya sa New York, passport. Kasi galing sila ng Iloilo daw. Ganun talaga, no? Dati pagka dito yan, pupunta sa amin, makikipag-anuan. Kasi may asawa na, nag-asawa na, iba na yung kanyang priority, no? Naiintindihan naman natin kasi napagdaanan naman natin yung mga ganyang bagay, no? Priority man talaga ang pamilya pagka nagkaroon ka ng sarili mo, no? So ayun, good luck na lang kay kuya, no? At sana maging happy siya, no? Hindi siya nagkamali ng pinili, no? Yun lang naman yung sa amin. Okay naman kami pagka yung gusto mo, doon ka masaya, di doon ka. So ayun guys, may gintay muna tayo guys, 10:20, no? 10 minutes na lang,